pagdinig na naman ang ating pamagat, The Legitimate Blue Ribbon. Ako ho ay medyo na late ng kaunti ngayong umaga because I'm preparing to go to my appointments today. Subalit ang dami hong simula nung ating rinipost yung anunsyo na magaganap po uli ang pagdinig ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Isa sa pinakamahalagang sentro ng mensahe ay ang usapin sa Senado. Hindi direktang inaatake ang institusyon, ngunit malinaw ang diin sa tensyon ng pamumuno, desisyon at direksyon ng lehislatura. Ang tanong na lumulutang ay hindi lamang kung sino ang namumuno, kung hindi kung paano ginagamit ang kapangyarihan ng mga pinuno sa loob ng Senado. Dito pumapasok ang issue ng transparency at accountability. Sa kanyang pananaw, ang mga nangyayari sa loob ng Senado ay hindi dapat manatili sa loob lamang ng kapulungan. Ito ay dapat maunawaan ng publiko dahil ang epekto nito ay direkta sa bawat mamamayan. At marami sa ating mga kababayan ang nakaantabay, mag-aantabay ho bukas. Yan ho muna ang ating pag-usapan dahil maagang magaganap yan bukas, alas 10. Huwag nating sabayan atin itong pakatutukan. At muli ho, maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama sa Facebook. Patuloy po kayong mag-comment, mag-like, mag-react, mag-share. Sa gitna ng mainit na usapin sa politika ng bansa, isang talumpati ang muling nagbukas ng mas malawak na diskusyon tungkol sa kapangyarihan, pananagutan at papel ng publiko sa pamahalaan. Ito ang mensahe ni Attorney Vic Rodriguez na tumatalakay sa mga isyong may kinalaman sa Senado, mga nakatakdang pagdinig at ang patuloy na laban kontra korupsyon sa gobyerno. Pero higit pa sa simpleng talumpati, ito ay isang political commentary, isang panawagan at para sa ilan, isang malinaw na hamon na umiiral na sistema. Ang ating pong pamagat ngayong araw ay The Legitimate Blue Ribbon. Yan po ay mainit na pinag-usapan simula pa kagabi at rinipost na rin po natin sa ating pahina at ito po ay inyong tinugunan. Ang Blue Ribbon Committee hearing, gaganapin po ito bukas. At yung ating pong panawagan nung muling pagbubukas ng Blue Ribbon, muli ho akong nananawagan sa lahat, yung mga employers, sapagkat lahat po tayo ay apektado sa issue ng korupsyon. Ngayon po ay tag-ulan na naman yung mga empleyado ninyo na nag-commute, whether private commute or public commute, sila ay mapeperwisyo na naman. Pagdating ng tag-ulan, ito'y tag-ulan na naman pag pumasok ang mga bagyo at yung mga malalakas sa pag-ulan. Sa kanyang pahayag, pinagsama-sama ni Rodriguez ang ilang sensitibong usapin. Mula sa mga isyong kinakaharap ng Senado, mga usaping may kaugnayan sa impeachment proceedings hanggang sa paggamit ng pondo ng bayan. Hindi ito hiwa-hiwalay na mga issue sa kanyang pananaw. Sa halip, pinakita niya ito bilang isang magkakaugnay na sistema ng problema kung saan ang politika, pondo ng gobyerno at kapangyarihan ay magkakadugtong. Sa ganitong framing, lumilitaw ang isang mas malawak na narrative na ang problema sa gobyerno ay hindi lamang isolated incidents, kundi bahagi ng mas malaking istruktura na kailangang bantayan at questionin. Kaya nakikiusap tayo sa lahat ng mga employers, sa lahat ng Pilipino, saan man pumpanig ng mundo, puwera usog, wag lang biglang may mangyaring hindi matutuloy ang hearing o kaya ay mag-down ang internet service providers natin o kaya ay maulit yung nangyari nung isang gabi na nag-down ang Facebook at hindi tayo makasubaybay na magaganap na hearing bukas. So bukas ay ayon sa abiso, tuloy na June 16, 2026
Bukas po yan, araw ng Martes, alas 10 ng umaga. Konting luwag po sa lahat ng employer sana na makanood ang bawat empleyado, ang bawat Pilipino sa magaganap dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Isa sa pinakamabigat na tema ng mensahe ay ang patuloy na laban kontra korupsyon. Hindi ito bagong issue sa Pilipinas, ngunit sa mensaheng ito, binigyan ito ng bagong diin na ang laban ay hindi natatapos sa investigasyon o hearing. Sa halip, ito ay tuloy-tuloy na proseso na nangangailangan ng aktibong partisipasyon ng publiko. Ayon sa mensahe, ang korupsyon ay hindi lamang problema ng ilang individual, kundi ng buong sistema. At kung sistema ang problema, hindi rin sapat ang simpleng paninisi. Kailangan ng mas malawak na pagbabantay. Under the leadership of Senator Dante Marcoleta. Gaganapin po yan bukas alas 10 ng umaga sa Double Gem EDSA Garden Events Place, June 16. No, ulitin ko ha. Yung malalapit po dyan sa lugar o yung may panahon po, magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na pagtutuloy ng legitimate Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan ng Subcommittee Chairman Head Senator Dante Marcoleta. Bukas po yan, June 16, 2026, Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Open po yan sa publiko. Magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na hearing. Ang abiso ay nandun pa rin yung 18 dating mga sundalo, ex-Marines and ex-Army officers. Hindi natin pwede kasing sundin yung abiso nung sandatahang lakas na huwag gamitin yung description na ex-Marines. Bakit? Talaga namang ex-Marines sila. Hindi naman sinasabing incumbent Marine officers, ex-Marines. Walang masama yun sapagkat yun ay pag-describe o description nung background nung 16 doon sa 18 at yung 2 ay ex-enlisted personnel ng Philippine Army. Suportahan po natin at meron pa raw karagdagan na 14 at I was told na yung 14 ay higit ang sasabihin doon sa sinasabi na ng 18. Bukod sa i-corroborate o patutunayan ng 14, yung na-anunsyo na o naging testimonya na nung 18 sa legitimate Blue Ribbon Committee hearing, antabayanan po nating lahat. Hindi ko rin alam kung anong linalaman o lalamanin ng magiging testimonya or at affidavit nung karagdagang 18 dating sundalo o may kasalukuyang sundalo, hindi ho natin alam eh. May lalabas na 14 pa. Kaya mahalaga yung gagawing pagdinig bukas ni Senador Dante Marcoleta ng kanyang legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit meron tayong kolatilyang legitimate sa Blue Ribbon? Isa sa mga binigyang diin ay ang nakatakdang pagdinig sa June 16, 2026. Sa ganitong mga political moments, nagiging sentro ng atensyon ang mga hearings. Hindi lamang bilang legal process, kundi bilang arena ng public accountability. Ang mensahe ay nagsisilbing paunang framing ng inaasahang diskusyon. Ibig sabihin, hinuhubog nito ang pananaw ng publiko bago pa man magsimula ang aktwal na pagdinig. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi na ng mas malaking political narrative ang mismong hearing. Sapagkat mayroong nagpapanggap na siya raw ang chairman ng Blue Ribbon. Hindi naman katanggap-tanggap yun at wag din tayong magpapabudol sapagkat illegal yung kanilang assumption dahil nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakakabuo ng totoong mayorya. Napag-usapan na natin dati yan
ang mayorya ng 24 na senador para maghalal ka ng panibagong Senate President ay 13. 1/2 plus 1. Hindi maaring 12. Kanya nga, yung ating huling pagla-live, hindi ba? Ang description natin, yung mga senators fake win. Hanggat hindi nila nabubuo yung 13 senador para sabihin sila na ang mayorya, they will continue to enjoy that description that they are senators fake win. Merong nag-aastang gusto maging presiding officer ng impeachment court. Pero, ito naman ang grabe rito. Gustong maging Senate President. Pag Senate President ka, ikaw ang presiding officer ng Senado. At pagka ang Senado ay nag-convene as an impeachment court, you cannot avoid that duty na ikaw ang magpre-preside sa impeachment court. Ano ang ginawa? Nagpasa itong questionable, claiming to be the new majority led by Senator Faquin Gatchalian, na sinasabi niya na sila raw ay may mayorya. Wala ngang mayorya hanggat walang 13. Kung iuugnay ang lahat ng tema, lumilitaw ang isang pangunahing idea. Ang laban kontra korupsyon ay hindi hiwalay sa politika, hindi hiwalay sa Senado, at hindi rin hiwalay sa publiko. Lahat ng ito ay magkakaugnay. At ayon sa mensahe, kung walang aktibong pagbabantay ng mamamayan, mananatiling paulit-ulit ang mga problema sa loob ng gobyerno. Ngayon, kung meron na kayong mayorya, kanya merong usap-usapan din na nagpapatawag o magpapatawag ng special session ang Malacanang, baka meron na ngang 13. Ulitin ko, kung sila'y makakabuo ng 13, wala rin tayong pwede ng i-question sa kanila sapagkat ganun talaga sila na ang magiging totoong mayorya, yung legitimate majority. But until then, hindi may iwasan na sila'y pagtawanan ng publiko at sapagkat kitang-kita naman na nagpipilit na sila yung maging mayorya kahit kulang sa bilang. Sabi ni Rica Lida, mukha na babaliktad na rin si Senator Villanueva. Marami na ring usap-usapan yan dahil doon sa lumabas na video kahapon ay at sinasabi nga na mukhang babaliktad o bumaliktad na ang isang senador at makakabuo na sila ng 13. Napanood ko yung video yon ni Senator Joel Villanueva. Wala namang sinabing alanganin. Ang sinabi lamang niya, tama po si Senator Joel Villanueva, hindi ko siya kinakampihan and I hope hindi siya susunod doon sa nauna ng naghudas doon sa 13 senador na dati talagang sila yung mayorya kaya ngayon nabawasan ng isa yung 13. Subalit hindi pa rin enough yung numero nung grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na nababansagan tuloy Senator Faquin. Sa pinakabuod, ang mensahe ni Attorney Vic Rodriguez ay malinaw. Hindi natatapos ang laban sa mga formal na investigasyon o pahayag sa loob ng Senado. Ang tunay na laban ay nasa patuloy na pagbabantay ng institusyon, ng pondo ng gobyerno, at ng mga pinunong inihalal ng taong bayan. At yung isang nag-aastang chairman daw, siya ng Blue Ribbon Committee. Kaya tinatawag ding Senator Faquin Tulfo. So dalawang Senator Faquin. Isang Senator Faquin Gatchalian at si Senator Faquin Tulfo. Subalit ulitin ko lagyan natin ng tamang konteksto. Kung sakaling may masungkit ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, di sila na ang tunay na mayorya. Hindi na sila Senator Faquins. Hindi na. Pag nakabuo ng 13. Ngayon, yung nagsasabi na nagdududa na baka raw ay Adonis Enriquez ang aking kaibigan. Maraming salamat sa pagsubaybay from
Batangas. Adonis, mabuhay ka. I hope to see you very, very soon. Kamusta rin kay Attorney Genaro Cabral at sa ating mga kababayan dyan sa Batangas. Maraming salamat to sa mahigit 2,000 live viewers natin ngayong umaga. Si Thalia sa Umay Guro, maraming salamat. Gusto ko rin pong marinig ang inyong mga opinion. Kagaya nito, sila Lane, Kabahog, Fake Queen, and Erwin. Importante para maramdaman. Senador po yung mga yan Senador yung mga yan, and I'm sure meron sensitive pa rin yan. Kahit magpanggap silang hindi. Sensitive yan sa public opinion. Habang papalapit ang mga nakatakdang pagdinig, mas umiinit ang diskusyon sa pagitan ng politika, pananagutan at kapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Gaano kalalim ang magiging papel ng publiko sa pagbabantay ng sariling pamahalaan? Parinig ninyo yung inyong tinig at ilalagay ko rin dito sa ating live ngayong umaga. Kagaya ni Yvette Victorino. Sabi ni Yvette Victorino, palagay ko hindi aalis si Villanueva sa side ni SP Alan Peter Cayetano. I hope he will remain to be with the real majority. But again, ganun po ang demokrasya. Kung ano man ang magiging rason ng kung may lilipat man, wala po tayong magagawa. Sarili niyang disposisyon yun. Antayin na lang natin yung susunod na paghuhusga ng taong bayan at wag na silang makaulit muli sa atin. Yun lang ang ating remedyo. Dito mas lumalalim ang mensahe. Hindi lamang ito tungkol sa Senado o sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ay tungkol sa publiko mismo. Ipinapakita sa mensahe na ang mamamayan ay hindi dapat maging passive observers lamang. Sa halip, sila ay dapat maging aktibong tagapagbantay ng mga institusyon ng pamahalaan. Ang idea ay simple pero mabigat. Kung ang kapangyarihan ay nagmumula sa tao, dapat ang tao rin ang unang magbabantay kung paano ito ginagamit.